Yung mamaya, yun na matraffic. Yun ang matindi. Yun dito, sa SX na to, matraffic dito mamaya. Napakasaya ko magkakasama tayo mga lumang tao. Grabe siya. Kasama ako sa lumang tao, hello. Hindi ko sinabing kayo lang, mas lalo ako. Dali picture na natin. Nabantilawan na nga ako. Ilang dekada. Picture na agad-agad. Oo naman. Parang fresh pa siya. Ilang dekada. Hindi pa siya Mamaya nakakapahinga. Kami nakarating sa stage. Malawak yung ikot eh. Nakaabot kami ng 4 hours. UST. From Binondo to Tayuman. Tayuman. Tapos Lacson. Jackson UST. May UST Espanya. Moraita. Yun nga. Espanya, Moraita, Recto. Oo. Tapos papuntang Tapos San malapit na Sebastian. dapat kami sa post office. Abay ko baliwa. Ay, hindi ba daw po? Hindi pa. Kasi dadaan pa siya ng Cross Boulevard. Pero masaya naman. Hindi na lang din talaga ako siguro sanay sa mga ganun kahahabang pangyayari. Pero na-enjoy mo din dahil. Oo naman. Na-enjoy ko. Lalo ng pangako. Ano? Hindi ako malakso. Oy, oo. Buti na iwasan niyo yung mga nakakawad ng kuryente na. Nilaro na lang namin. Nag-block na lang. Mataas ba yung ano nyo? Medyo mataas yung float Mataas ang namin float nila eh. Pero grabe yung float niya. Ang ibig ang production In design. fairness, napakahusay ng pili namin. Si Mama So, na-miss mo rin yun. Na-miss ko rin naman. Pero kung mas bata ako, mas nag-enjoy siguro. Pero hindi. Nung bata ka naman eh, madalas mo namang Gets gawin naman, yun. probably because kaya ganun din kalawak. At saka ganun din katindi yung preparation ng Manila. Kasi 50th ng MMFF. Kaya ang lawak talaga nung inikot namin. But though na-appreciate ko yung presentation ng floats, yung paglagay ng cast doon sa Manila Post Office, parang Ay, ang ganda ng stage. hindi na talaga. Oh, ang ganda ng stage. Yung inano naman, trinabaho naman ng todo-todo. Hindi lang ako prepared. Yung energy ko, nakakapit na ako sa float eh. Hindi pang push to. Pero ano eh, Eh, kumusta naman yung mga kasama mo? LT, Eh, si Lolo na Chanda. nagreklamo. Kung ikaw ay... si Tita Chanda sumakit na yung balakang, si Nanay LT. Grabe na yung ubo. Nagkahawaan na kami kasi nung premiere night, ako yung masama ang pakiramdam eh. Tapos may mga binigay siyang mga gamot sa akin galing Japan. Umayos naman yung pakiramdam ko. Kinabukasan, siya naman yung may nahawa sa akin. Tapos nagparada pa. Kailan yung last mong parada? Mindanao pa. 5 years ago. 2019. Nag-parade ka ba doon, Mars? Oo. Sa ano naman kami, BGC. Ah, Iba rin namang kalbaryo yun. Kasi laki naman din, ang lapad ng float namin eh. Pero masaya din naman. Ito lang, ang ganda lang sa paradang to kasi makulimlim, ang maganda yung panahon, so hindi banas, hindi... Pero simsim na simsim mo yung Pero buti hindi umulan na. usukan ng Maynila and all. Pero at least hindi mo kang Happy New Year yung mga ilong namin. Pagkaligo ko kagabi, naglinis ako ng ilong, iniisip ko, ang itim nito dahil. Ay hindi, in fairness, mukhang hindi masyado madumi ang hangin sa Maynila lately. oh, Mars, na-touch kami, meron kang pag ganito. Oo naman, na-miss ko naman talaga kayo. Iba kasi yung, sanay kasi ako, di ba, nung araw tayo-tayo lang. Tapos pagkatapos ng Grand Press Con, yung table, inaabot pa tayo ng alas 8 ng gabi. So parang, alam naman ni Mosang yan, every time, at saka ni Romel, every time na may movie ako, mas gusto ko din talaga na may personal press con kasi para mas intimate, mas nakapag-usap ng maayos, mas marami nga lang camera ngayon. Hindi na nga lang siya tape recorder. Dati tape recorder na kay Lera dito. Diba? Pero ano din, mas masarap kasi makipag-usap ng payapa, diba? Yung hindi nangangarag na maraming tao. Mas nasanay ako ng ganitong pakikipag-usap. Dati hindi ka napapayapa. Si Tito Alvin sa likod. Oo, tapos tinatalakan ako. Ano ka mapapayapa? Tinatalakan ako, pero may pakusalag naman. May tibok-tibok, diba? Masarap pa rin balikan yung araw kasi ba't hindi kaya tayo maupo, no? Maupo Upo ka na tayo. dyan. Ano dyan? Dito? Yan. Saan? O dito? Ayan, para maganda yung view. Sino nakaupo dito? Si Mosa. Ay, Mosang. O, dito na ako. Wala kang pa-lighting siya na. Baka Maganda naman yung light. makabawal sa kanyang coke, alisin ko yan. Taray.
Mosa, sige daw. Lagyan mo na ng bourbon yan, malasing. Bawal daw. Yes, Marsh, wala na si Jane, no? Kailan ka kay B-Boy nag-start? Ay, hindi. Tandem talaga yung team namin with Mother B-Boy. Mother B-Boy helps us with ABS shows or other shows under ABS-CBN with Dreamscape, ganyan. And parang mga sa ibang movies din, nag-help si Mother Lily, si Mother si Mother B-Boy for promotions and marketing and overall career planning. Endorsement. Sa mga TVC. Jane and my whole team works for movies and TVCs. Kasama ko pa rin si Jane. Naka-base lang siya sa New Zealand. But she's still Parang part yung of Jane, it. nakabase sa New Zealand, pero still. Siya pa rin. Oo naman. Oo Bongga. naman. Kasi wala naman na imposible sa communication. At syempre, mas ibang-iba na lang yung ano ngayon, kalakaran Hindi ngayon. na siya Kasi- kasama physically. unlike Yes, before. pero I require her to come home every quarterly to meet with the clients, to meet with the producers. Yung physically, syempre kailangan may presence pa rin yan. So, every now and then, bumabalik pa rin naman si Jane kasi doon kami naglalak ng mga programa, ng mga trabaho, kumbaga, kailangan in sync lahat. So siya pa rin nakipag-deal. Siya pa rin naman. Pero basically, si Mother Babes na talaga yung official. Silang dalawa. Silang dalawa. Sila yung mga Nag-uusap talaga nag-handle sila. sa akin. At the end of the day, ako pa rin naman yung may final say. Kung kaya ko pa ba. Ibang-iba nun, ano? Wala kang say. Oo, bago Nag-aari. lahat tayo nakarating dito, talagang Naglalagari. Pinagdaanan mo lang. yung ang dami realization. Bakit hindi na lang kaya ganito? Siguro mas pwedeng ganito. Pero alam mo, bago ka kasi makarating sa perfect na planning stage, marami ka talagang pagdadaanan, marami kang matututunan, marami kang realizations, marami ring sakit. Kumbaga, hindi ka naman magkakaroon ng realization at the end of the day kung hindi mo na pagdaanan lahat yan eh. Worth it pa rin, super, ang dami ko natutunan kay Tito Alfie, good and bad, totoo yan. Sa pagpo-produce, Juday, yung main advisor mo or mentor? Actually, sa pag-produce, nag-observe lang talaga yung buong team. Kasi hindi naman kami, wala naman kaming alam technically especially sa movies. Yung ngayon, we just really wanted to try it out, what is out there when it comes to producing. Kaya ko ba? Parang hindi ko masyadong kaya. In terms of... Totoo ba? Parang hindi ko masyadong kaya. Ayaw mga maging physical nandun. Di ba parang nag-enjoy ka nga, sabi mo? Nag-enjoy naman ako, pero kasi masyadong makatao yung puso ko eh. Yung hindi ko kayang, halimbawa, bumabagyo. Automatic para sa akin na sige, wag na tayo mag-shoot ngayon kasi kawawa naman yung mga tao. Kumbaga, Pero may nagastos na. Oo, hindi ko pa naiisip yung part na yun bilang producer's brain na may yung deadline mo, yung nabayaran mong tao, yung location, yung ganyan. Automatic ako talaga na kikitain naman din natin yan at some point. Mas importante yung safety ng mga tao. Parang siguro bago ako makarating sa brainwave ng isang producer, kailangan ready ako. Kailangan parang handa akong maging may slight pusong bato when it comes to calamities and all. Siyempre may mga moments naman na nagpapakap talaga kami. Lalo dito sa Espantaho dahil inabot kami nung 4 na bagyong sunod-sunod. Kung napanood nyo naman yung Espantaho, nakita nyo, di ba may mga eksenang ulan, basa. Hindi naman dapat kasama talaga. Pinanindigan na namin kasi kung Sayang hindi, naman. hindi kami aabot, di ba? Kumbaga, dumating na kami sa punto na gusto na namin ipa-CG yung basang kalsada. So, hindi nga ako pwede maging producer. Kasi nga, sige, i-CG natin. Juday, mahal ang CG. Sige, wag nating i-CG. Hindi, syempre natututo ka along the way. So, start ka pa lang naman daw eh. Maraming natutunan. At saka yung ano ko kasi yung kung ilang beses ako magpakain sa set ng mga tao, yung gusto ko kasi Busog. busog sila, nakakakain sila. Kasi sinusunod namin yung sinusunod namin yung working hours na ibinaba ng Dole ng, at saka FC. Eddie Garcia or Eddie Garcia Bill. Ano talaga, in fairness kay Direk Chito, talagang hindi siya nagme-miss na kailangan masunod niya yun. So, sinusunod namin yung
break times, from call time, 4 na oras na ganito, tapos susunod na break, ganitong oras na uli. Kaya gulong-gulo ako, ay, anong oras ang lunch break? 3 p.m. lunch break. Parang, hindi pa dapat, ano lunch break? 12 noon kung ang, yung ganon. So, magpapambili ako ng pagkain, pang merienda ng mga tao. So, malaking lugi. Tapos pag kinosting mo na sa in the end. Oo, pero kasi nga, para sa akin, hindi kasi, kung hindi masaya yung mga tao sa set ko na nagtatrabaho, hindi siya worth it para sa akin. Parang gusto ko happy set. Para sa akin, hindi nabibili kasi yung happiness sa set eh. Yung ganun, yung pagod kasi talaga silang lahat. At tapos, ang tindi ng mga sets namin. Ang pinakabawi na lang sa kanila is yung makakain sila pag nakaupo sila, pagka halimbawang nag-change ng setup, may ibang nakakasubo sa kanila. Para walang magreklamo. Kasi artista ka rin. So, Ramdam yung mo nandun talaga. yung side mo na So far willing to learn. Galing ka doon, Oo alam mo naman, yan. willing to learn. Pero siguro hindi ako pwedeng maging, sa ngayon ha, Collab. maging artista at producer at the same time. So, hindi pa Kasi- siya masusundan ulit, Juday. Mahirap talaga magsalita ng tapos, parang natuto na ako sa pagsasalita ng tapos. Pero sa ngayon, aaralin ko munang matindi. Kung gusto kong mag-focus sa pagiging producer, siguro may isang mag-step back. Kung magiging artista ako, Pwede ako siguro mag-produce sa isang project pa, Na hindi ikaw ang Hindi ikaw yung artista. Oo. Kung ako man, siguro by then, dapat alam na alam ko na yung kapasidad ko bilang artista at bilang producer. Si Ryan, anong say niya dyan? Yan, na-share mo yan. Very supportive naman si Rai. Wala naman siyang... Go siya na mag-produce ka. and Yeah, all. kasi kinonsult ko sa kanya, sabi ko, Bob, subukan kaya natin kumuprod si Purple Bunny. Let's just try it out. Kasi baka naman may iba rin siyang factor. May ibang investment din na matutunan. Yeah, okay. So part si Ryan. Yeah. Part kami ng, buong kaming dalawa, sa lahat ng companies naman namin. Hindi naman malaki mga kumpanya namin, mga kapatid. Pero, it's all, kami, tatlo. Palagi kami magkatuwang sa lahat ng companies namin. Pero Mars, ganun kasi talaga eh. Like sa status mo na yan, di ba? Even in Hollywood, di ba? Mga Nicole Kidman, nagpo-produce talaga sila lahat ng projects nila almost. Oh, Mars, Producer pero sila. yung kita nila dollars eh. Yung So kita- mag-international release ka. Diba? Pero ano naman, na-enjoy ko naman yung proseso. Parang, ay, ito pala yun. Tapos, palagi ko sinasabi na, kung papasok ka sa producing, it's really nice na makakita ka ng producer who will guide you along the way, all throughout every detail. Like si Attorney Joji, very transparent, very honest, napaka-straightforward niya. Napakaganda niyang kapartner sa negosyo kasi wala siyang yung full transparency yung pinakita niya sa akin. Kaya ako nasasabi na, kasi ang bait-bait na Attorney Joji eh, pero bilang producer, lumalabas naman din talaga yung pagiging niya, yung pagiging ng utak niya, lawyer and all. Ganun pala yun. Pero alaga rin siya sa pagkain, alaga rin siya ganito. Pero yung utak niya, umiikot din when it comes to budgeting, to ganito, to ganyan. Na, okay, kung magiging producer ako, I would want to get a bit of Attorney Joji's resilience and straightforwardness. Yung strength niya, pero yung puso niya bilang producer nandun pa din. At puso niya bilang tao. Hindi lang siya basta producer. Madalang na makakita ng ganun ngayon di ba? Inano ka ba niya na mag-co-produce? Yes, in fairness, nag-offer naman siya if I wanted to have a share bago niya isara yung for investors kasi maraming gustong pumasok. So, pinag-aralan namin, tinignan namin kung possible. Okay, why not? I mean, it's worth, parang worth it naman siyang sugalan. Hindi naman laging mangyayari na may pelikula kami ni Direk Chito. At saka horror, MMFF pa. So, parang, bakit hindi? Parang wala naman sigurong mawawala. At the end of the day, kung may mababawi, may mababawi. Kung wala, sana may mabawi. Ano siya, number 2 siya sa pinakamaraming sinehan, ha? Talaga ba? Wow! Oh? Yes. Okay, Lord, sana tumami pa po. Madadagdagan pa daw sa 25.
Saan? Maganda yung ano niya, yung ng theater sa Espantaho. Sana talaga. Pero ako naman, syempre, as an actor and as a co-producer, hindi naman masyadong malaki yung iniambag ko dito. Gusto naman natin kumita yung pelikula at mapansin, hindi ba? Kasi everybody did their best naman dito. And ganun din sa iba pang pelikula. Kasi ganun, lahat naman nagtrabaho. Is this the first production venture or meron in the past? Before, in the past was Pluning, tita. Pero hindi ganito ka tende yung shares ko sa Pluning. Ay, That was more than a decade ago. balik na natin. Hindi, yung shares ko dito, not as much as with Pluning. Yung Pluning kasi parang accidentally naging co-producer na lang ako because of what happened along the way. But, originally, artista lang talaga ako doon. But because we believed in that project so bad, alam namin na may itatakbo pa, may ilalaban pa. Kaya inilaban ko talaga siya hanggang sa mapili siya to run for Oscars. It was we had a good run. I really had a great experience. Yun nga lang, parang hindi pa ako ready masyado ng time na yun na maging producer. Kasi wala lang ako ibang alam gawin kundi maglabas ng pera. Tapos hindi na ako nagtanong, may mababalik pa ba? Kasi nakafocus ako maibalik yung pera ng mga ibang investors. Then again, hindi ko na rin alam kung anong nangyari. Because ang nasa utak ko lang ng time na yun, sana magkabati-bati na po tayo. At di naman ako kasali sa mga nangyari. Pero syempre, bilang ako yung title role and best friend ko si Iga at that time, parang feeling ko, I kind of have that responsibility to, step forward and try to mediate. Nagkagalit-galit ba yung mga investors? Hindi naman nagkagalit-galit. Siyempre bilang investor, naglabas ka ng pera, hahanapin mo siyempre yung kapalit. Kasi yun, ganun ang investment di ba? So we had to explain. Napayapa naman. But after that, hindi ko na alam kung anong nangyari na with the other main producers. Ako ay tagapagsalita lamang. Back to Espantaho tayo. Correct. Tama naman. Kasi naman ang luma. Correct. Dalaga Madali pa naman ako. naman tanong ka. Rave reviews ng mga tao. Ano? Ikaw. Ganda. Ako? Oo. Best Narinig ka actress. namin. Grabe Ang galing-galing mo dyan. naman. Oo. Kumbaga, best actress na ito. Ay, Lalo na yung mga nakaka-stress. sa drag. Alam mo, sa lahat naman ng mga reviews na ganyan, yung masabing ganun, maaring cliche, pakinggan. Ano ba ibig sabihin ng cliche? Ang sarap sabihin ng cliche. Palagi na lang, paulit-ulit. Oo, okay. Cliche. Palagi naman nila sinasabi na best actress ka dito. Pero sa totoong salita, napakarami magagandang pelikula. Maraming silent movies na hindi mo masasabi kung sino yung pwede maging best picture, maging best actor, maging best actress. Kasi ang daming magaganda talaga sa latag ngayon ng entries, Pero paano mapansin yung trabaho naming lahat sa Espantaho? I think we did a very good job. That alone, nakakataba na ng puso. Bongga kasi di ba, yung huli mo, bago to, you won best actress. Tama ba? Mindanao. Tapos, ngayon nagbalik ka uli, bongga kung sakaling ikaw pa rin. Sana. Ang ganda ng pero- trophy, Mars. Ang ganda-ganda ngayon. Bagay Sana ikaw sa'yo. mag-uwi nun. Mahal! Oo. Mahal. 50th eh. Para special yung trophy Special. ngayon. Talaga Jeff. ba? Artist. Well, Ang pangalan nun? Jeff. tignan natin. Ako naman masaya ako na tumawid yung trabaho namin sa mga tao na naramdaman nila, yung pagod, hirap at emosyon na binigay namin, na takot sila kahit papaano. Kumbaga, napakalaking Christmas bonus kung sakaling man. Kasi nandyan sila Ate V, nandyan sila Acel, Julian, ang daming mausay. And nung nakita ko yung latag ng mga trailers nila, ang titindi din ng mga bata, kumakasa rin sila sa aktingan. Kumbaga, nakaka-proud, nakakatuwang isipin na marami nang sumiseryoso sa larangan ng pag-arte, na hindi na lang to basta pera-pera na lang, hindi na lang to basta pagpapaganda. And I'm happy na nire-respeto nila itong trabahong to bilang pagiging isang artista. Kasi, yes, it's very glamorous, but it's tedious. At dami kong English na. Bago mo yan, Spell nga. May hinging wine, mas-spell pa yan. Dahil pa
first time mo napanood nung Oo. Premier Night. So, kamusta? Ano eksaktong naramdaman? Alam mo, hindi talaga ako magandang gauge ng pelikulang ginagawa ko. Totoo yan, bawat pelikulang ginagawa ko, feeling ko, oo nga, spell tita. Gauge. Oo nga, no? G-A-U-G-E. Wala pang wine niya. Wala pa, paano pa? So, Matcha pa lang yan. Hindi talaga ako hindi talaga ako na kakampante sa trabahong ginagawa ko. Sa bawat pelikula ng ginawa ko, even from years ago, parang feeling ko pwedeng ginalingan ko pa dito, dito parang medyo mas okay siguro kung ito yung nuance na naisip ko, dapat yun na pala yung ginawa ko. Hindi lang ako believe siguro sa akin sarili pagdating sa trabaho kasi totoo ba? Nung after mo Oo, napanood? and I think that's a good thing kasi hindi ka kumakampante sa sarili mong trabaho. Kumbaga, palagi kang on your toes when it comes to whatever part of the job or kung ano man yung role na binigay sa'yo. So, Kumbaga, medyo bitin ka pa doon? Nakukulangan ka pa? actually nakakapit lang ako sa pag sinabi ni Direk Chito na okay, change setup. Okay, sige, tama yung ginawa ko. Kasi hindi ka naman bibitawan ni Direk Chito sa eksena kung hindi siya happy sa trabahong ginawa mo eh. So para magsabi siya na okay, moving on. Pero pagka kailangan pang puliduhin, sasabihin naman talaga niya, imamic pa niya. So ikaw, nung napanood mo na, di ka ganun ka-happy? Kasi nga ako yun. Kayang-kaya kong hindi ko talaga nakikitaan ng galing yung ginagawa ko. Kahit sa pagluluto, kahit marami akong doubts sa sarili ko. True, sa And I think that's always a good thing. Yung sa kahit na anong trabaho ko, hindi ako nakakampante. Hindi ka galing na galing sa sarili mo. Hindi, kasi... Gandang-ganda lang. Oo. Oo, kasi yun ang trinabaho ko talaga. Speaking of Mars, ang ganda mo talaga ngayon. Mas nung para before. Parang ang dalaga, Luna. Mas maganda ka ngayon, Mars. Aminin mo, Bakit ba ako dati? Hindi, iba ikaw yung... ba nararamdaman mo din na parang mas iba yung glow ko ngayon, iba yung beauty ko kumpara noon? Mas may confidence na lang talaga ako ngayon. At saka, siguro kasi yung ang lakas na ng pagka-deadma ko sa pangkabuoang buhay, yung Unbothered. again, cliche. Ay! Pag masaya ka lang talaga siguro at nagagawa mo lahat ng gusto mo sa oras na kaya mo, nagagawa ko yung oras ko bilang nanay, bilang asawa, bilang artista, bilang chef. Pag nagagawa ko silang lahat, Happy at ka. nabibigyan ko pa rin ng time yung sarili ko kahit paano nakakapagpa-IV ako and all. Yung happiness, basta lang siya lumalabas eh. Kasi maswerte talaga ako sa team na meron ako ngayon. Kasi gets nila yung pagkatao ko, gets nila kung hanggang saan yung energy na kaya ko, gets nila na eto yung gusto ko. Kaya kong magtrabaho ng dire-diretso basta nakikita ko at nagagawa ko yung routine ko sa mga anak ko at sa asawa ko. Basta may pahinga lang ako ng isang araw, every time na may dire-diretso trabaho, okay ako. So I guess that's my recipe for a content life. Pero wala ka namang ginawa sa mukha mo, Mars. Hindi ka naman Di ba? Sinagdan ko sana, gusto ko. Nagpatanggal ka ba ng mga kung ano-ano? Ay, patanggal ng ano. Wala naman. Ulfera, kasi yung mga mga kasi para hindi plancha. magsagad. Ganun lang, mga pero ganyan, walang yung mga- invasive. Walang surgery. Wala. Takot ako sa surgery, te. Ang pinaka-surgery ko na lang, yung nasisaryan ako. But, then again, akin na nga yung matcha ko. Nakakasaya to. Pero, pag iniisip ko kung at some point ba, pag tumanda ako, maaari bang maging ganun? Hindi ko naman sinasara. Because gets ko naman na sa kalakaran ng teknolohiya ngayon when it comes to beauty, ang dami talagang magagandang machines that could help you with everything. Malaking factor that I have sila Dr. Ivy kasi sila talaga yung nagsasabi sa akin na okay, if you wanted pressure, ganyan. So, alam din nilang takot ako sa mga invasive surgeries or invasive treatments. Ando lang ako lagi sa mga Ulthera. Masakit yung Ulthera pero dahil napakagandang makapagpa
contour, yung hindi na ako, masakit siya? masakit. Mainit. Sis, ganda. Para kang sinasapak, para kang kinukuryente ng rubber band, lalo pag dito. Pero ang ganda-ganda ng effect. So, titiisin ko. Kasi pain tolerance. So, tiis ganda lang yan. Oo, no pain, no gain talaga. Tapos Mars, yung katawan mo rin, hindi ka na talaga yung, wala na yung mga taba mo. I have Parang pa. effortless yung Ang sexy mo Naka-corset lang na. ako lagi. Pero ang layo na sa Hindi, ang layo, before. oo. Ano Nung na teenager ka, Kumbaga hindi ka na bumalik dun sa dati na medyo pandesal. Mga On the fans chubby niya, side. Gusto ko yung pandesala, yung siopaw daw. Paano mo na-achieve at na-maintain yung ganyan? Nakuha ko lang siguro talaga yung rhythm of ano ba yung kaya ng katawan ko. Ano ba yung kaya ng pagkatao ko, ano yung diet or programa na applicable sa state of mind ko and yung body ko. So na-realize ko na pag nagdi-detox ako almost every other month, nakakapagtanggal ka ng toxins and nakakapag at least kahit konting meditation or yoga. Ngayon kasi truth be told, hindi talaga ako nakakapag-workout. Tara, ang dami Kami baon Hindi ko talagang pansinin nyo. Marami kang baon today, Mar. Yes, asan yung matcha ko? Oh, ibigay mo yung matcha. Para marami pa ako English. Tsaka tubig, please. Yung diet mo, Mars, meron ka tang strict diet or hindi naman? Hindi. Mostly clean eating na lang talaga. Pero nagbe-binge pa rin ako Kumbaga, pag inaalaw ko yung sarili kong kumain ng mga kinikrave ko. Pero kapag halimbawa nag-decide ako na from this week till next week, mag-clean eating ako. Mag-clean eating ako talaga. Ano ba pag clean eating? Paano yun? Clean eating. Hugas na hugas ba yan? Tsare. Oo, mga 4 na beses sinugasan. Clean eating, basically magiging vegetarian muna ako or vegan for 3 days. Tapos mag-juicing ako for 4 days. Tapos Ayurvedic food na siya in the succeeding Ay, ano yun? days. Indian. Ayurvedic basically para siyang based sa dosha ng katawan mo. Kung mataas ang kapha mo o vita mo. Hindi ako ang gumagawa, baka sakaling tanongin nyo. may nutritionist ka. Meron ako si Chachel Hoson. Siya ang nagsusupply ng pagkain ko every day. Hanggang ngayon. May drinks, may juices, may smoothies. May program ako sa kanya. So, kahit sa set, pag gusto ko, pagka nagdi-detox ako sa set, may pagkain akong bit-bit. So yung mga disiplina niluluto talaga. mo, hindi mo din halos pala nakakain. Walang lechon? Alin? Yung mga niluluto mo. Tinitikman ko, pero hindi ko nilulunok. Ha? Pag nagjo-juicing ako, pag halimbawa nag-detox ako, tapos kailangan ako mag-R&D, let's say may chef, kasi ginawa ko na yun, may chef's night ako, kailangan ko mag-R&D, pero nasa gitna na ako ng juicing. So nagpaalam ako, ate, ano ba dapat gawin? Ate, okay lang, tikman mo lang, pero wag mong lunukin. Kasi, Tikman mo lang, wag mo lunukin. Eh, di ba minsan Paano kaya yun? ano na? Paano yun? Tinitikman mo. sagutin ko lang si Tita Lea. Dinudura? Hindi pa rin dapat nilulunok, Ruben. Tikman lang, tapos I-explain ko wait. After Luna's my heaviest I was heaviest with Luna. Umabot ako sa kanya ng mga 190 Na pounds. Oo. Wag naman tayo mabot Oo sa nga. Na-shock naman ako. 190 pounds. Now, during pregnancy, from then till now, ngayon na lang naman talaga ako nakaabot sa weight na gusto ko. Ano na yung weight mo, Mars? Ngayon, 128 ako. Pounds din. Grabe. Oo, pounds. Pero, 8 years yun, tita. Bago ako pumayat ng ganito, siguro may mga 3 taon muna akong hindi nakabalik agad. Kasi cesarean ako kay Luna. And then, syempre, nasa 40 na rin ako nung time na yun. Mahirap na talaga. Ang hirap ng bumalik. Kumbaga, may part na nalulungkot na ako, yung dead man na. Eh, syempre, yung Maganda age na naman rin, ako. di ba? Charot! Tama. Natanggapin naman ako mga tao kahit mataba ako. Yun lang, parang nung nag-decide akong mag-fasting, hindi naman ako nagde-decide talaga nun na mag-detox. Hindi ako nagde-decide nun ng ang goal ko is pumayat. Ang goal ko lang talaga is mag-cleansing. Gusto ko lang magtanggal ng toxin sa katawan kasi
wala akong energy, malungkot ako, mainitin ng mabilis ako mapikon. Kilala ko yung sarili ko, hindi ako ganun eh. Hindi mahaba ang pasensya ko eh. Alam nyo yan, bilang alaga ako ni Tito Alfie. Hindi talaga, pero may times ako na nararanasan na kahit ako naiinis na ako sa sarili ko kasi parang hindi ko na maintindihan, ba't pasungit ko today, Juday? Ano ba nangyayari sa akin? Then I realized, baka masyado ng maraming toxins yung katawan ko. So that was the first time, that was 2 years ago na nag-start ako during pandemic pa eh, towards the end of pandemic, doon ako nag-decide na baka I need to cleanse. So I did all the thorough cleansing needed. Naka-focus ako sa wellness. I really want to feel better. Kasi ayoko na ibubunton yung init ng ulo ko sa ibang tao. Kasi nakakasama ng pakiramdam. Ayoko yung feeling na may na-upset akong tao. Lalo na yung mga anak ko, asawa ko na parang nadadamay sila sa kung ano man yung state of mind ko nung time na yun. Doon na lang siya nagsimula. Yung katawan, sumunod na lang. Noong nag-decide na ako na ayoko na magpapayat, ano na lang ako. Gusto ko na lang magpaka-health. Pero na-maintain mo na, you know? Lifestyle mo na yan, Mar. Hanggat maaari. Pero nagbe-binge pa rin ako. Siya talaga ang susi. Kasi she would send smoothies. So ngayon ang ginagawa ko, like last night, we got home late from the parade, dumaan ako kay Masa World Trade. Hindi na ako nag-dinner, nag-smoothie na lang ako. So parang medyo nagkaroon na ako ng rhythm na kailangan may 2 hours kasi akong pahinga bago ako makatulog after dinner. So pagka ganong alanganin na yung oras, smoothie na lang or suha. Ano yung binibinge mo, Mar? Iba-iba, Mars. Minsan magbibinge ako ng burger. Talaga? Hindi man masyadong binge, magkikrave. Mas craving pala yung tamang term. Magkikrave ako ng burger, ng pizza, may junks pa rin naman akong kinakain. And inaalaw ko pa rin naman yung sarili ko sa ganyan kasi ayoko namang malungkot. Mahilig talaga akong kumain. Masarap talaga pag nilunok mo. Oo. Kaysa yung hindi. Pero tinatiming ko naman na pagdating ng chef's night, tapos na yung juicing ko. Kumbaga tapos na yung detox ko. Kailangan lang sagrado yung time na yun para ma-achieve ko yung goal na mas maganda ang energy ko at mas naglalast yung energy ko throughout the months na magtatrabaho ako. Tapos sabay kayo ni Ryan nag-workout, di ba? Mas masipag si Ryan mag-workout. Sumasabay lang ako sa kanya. Curious tuloy sila kung si Ryan din ba Ano? Nagda-diet din ba si Ryan? Si Ray, napakadisiplinado niyan. Mag-uumad yan, 1 meal a day. Ano naman yung fast? Yung One meal a day. mag-fasting One meal a siya. day, Mag-intermittent fast siya for 16 hours. Tapos mag-1 meal a day siya. Tapos may workout pa siya every other day. Ang tindi ng disiplina ni Ryan talaga. Kumbaga, yung workout, nahahatak niya ako. Kasi may equipment kami sa bahay eh. Talagang ako na lang naman ang kulang. Ako na lang talaga. Kumbaga, kung nakakapagsilita yung equipment sa bahay, malamang ang dami ko ng mura. Bakla, Pero si Ryan tamad-tamad talaga ka. ginagamit niya. Siya talaga. Oo, talagang ginagamit niya. Ako kasi ginagamit ko lang yun. Pag ako ng documentary tungkol sa health and fitness, kinabukasan magta-treadmill ako. Kasi inaapektuhan ako eh. Bigyan mo ako ng 1 linggo, hindi na uli yan mag-over. So Marcia, hindi ka nag-Ozempic, mga ganon? Hindi pa uli. I mean, sobrang, though I tried yung kay Dr. Ivy, and sobra talaga siyang nag-work ha. Ozempic to? No, it's different. Mas pang maintain lang. Pero injectable din po siya. Injectable din siya, pero yung kay Doktora kasi, I tried that 2 years ago pa. And then, noong nagsisimula akong mag-detox, sinubukan ko siya. And then, okay naman. Pang-maintenance talaga siya for losing weight. And then, nakuha ko na yung rhythm. Hindi mo na kailangan? Hindi na. Kumbaga, ito yung times yung na, ganyan. ito yung mga times na kailangan mo lang ng pang-jump start. Tapos pag nakuha mo na yung rhythm, bitaw ka na. Diba? Ang dami ng paraan ngayon to lose weight. It's really up to you na lang kung ano yung pagdedesisyonan mong paraan o sistema na kaya ng katawan So mo. naniniwala ka, Martha, you look your best now? Yes, I No? do.
Yes, I do. Siguro kasi I'm at my happiest also. At ito na yung pinaka kontentong stage ng buhay ko. Kumbaga, sobrang grateful ko Grabe talaga. yun. Sobrang yaman mo na. Hindi dahil. Pero Hindi Juday, dahil para nasa masabi mo yan. Pero ano mo, para masabi mo yan na kumbaga, you're contented, you're at the happiest. Diba, hindi lahat na-achieve yan eh. Hindi magaling yan. Paano ko ba narating to? Hindi ko rin alam, Mars eh. Siguro, ano din. Nag-sacrifice ka rin. Meron din. Marami ka rin talagang matututunan. Maraming kailangang i-let go. Marami ka ring pains na pagdadaanan and realizations din hanggang sa marating mo na yung satisfaction na, or contentment na hindi mo rin talaga alam na, ay, ito na pala yung contentment na Hindi hinahanap ka na ko. naghahangad. So ngayon wala ka nang hinahangad. Ang dasal ko na lang talaga ngayon gabi-gabi is, of course, our kids to have a better future. Yung magkaroon sila ng mas matinding, malaking chance for a better life. Magkaroon sila ng options in life. Makita naming mag-asawa kung ano yung profession nila pag matatanda na sila. Yun na yun eh. Nandyan pa rin Yung trabaho ngayon, basically, it's really for them. And yung pag-arte, ibinibigay ng asawa ko sa akin kasi alam naman niya may mga moments na may miss kong umarte. So, hindi siya kailangan pag-usapan dahil hindi naman yan problema to begin with. Ikaw, confident ka na rin, like sa buhay may asawa, di ba? Ano ka na, confident ka na solid na kami. Kasi ngayon, minsan ikasashock na lang ng iba, ay, Parang sa pundasyon naman ng pagkakaroon ng asawa, maraming pwedeng mangyari ng blindsided ka. Pwedeng, ngayon okay na okay kayo, tapos sa susunod na mga buwan, may pagdadaanan kayo. Para sa akin, as long as may trust kayo sa marriage nyo, may communication kayong maayos, and you respect each other's time and pagkatao, kung ang center ng pagmamahalan nyo ay ang isa't isa at ang Panginoon, anchored kayo properly. At saka parang feeling ko importante din na may sarili-sarili kayong ginagawa on the side. Kasi hindi naman pwede rin talaga na kayo lang palagi everyday, hindi ba? Kasi nagkakilala naman kayo ng hindi pa kayo magkasama. And you're okay with that. So parang, I'm okay to gawin mo yung trip mo, gawin ko yung trip ko. At the end of the day, tayo pa rin. Basta may faith kayo sa isa't isa. At saka yung marriage nyo naman, talagang anchored sa isa't isa. Parang, What was the worst that you've faced? a lot. Well, Sa marriage, kita parang, di ba sa pagkakaroon naman sa pagkakaroon ng issue, sa pagiging mag-asawa, walang maliit o malaking issue. Ang issue ay issue. So, maaaring miscommunication or ano, lahat yun para sa akin mabigat. Para siyang sakit ng ipin na dumidiretso sa ulo, tapos kakalat sa katawan. Hindi ka makapag-isip, hindi ka makafunction. Kumbaga ngayon, siguro pareho na talaga kami nag-mature. We're able to talk about things properly, nang hindi na nagtataasan ng boses. We value each other's emotions. Kumbaga, hindi nga kami yung mag-asawa na hindi tayo matutulog nang hindi natin to naaayos. So you do that? Hindi po kami ganun. matutulog kayo na hindi ayos. Pwede. Oo may pinipili siguro yung I think ganong mas klaseng magandang ano. tulugan muna eh. Oo, kasi isang pilit lang eh, di ba? Kasi may mga moments na nakakapagsalita kayo ng hindi nyo gusto sa isa't isa Oo. dahil Lalo pag in emotional. Mainit pain pa. na kayo, very emotional, tapos mainit yung issue. Kung minsan, mas ako rin personally, itulog na muna natin to. Tapos pag nilayan na muna natin to. Oo. Kasi pagka ganon, kinabukasan, medyo, hindi naman kalmado, pero mas may mga realizations na kayo. Nakatulog ka na, Nakatulog medyo na. payapa So na. medyo mas Relax na. mature na yung pag-uusap, mas payapa. May mga moments na tataas yung
conversation, tapos kakalma uli. Hanggang sa dumating kami sa point na, oh, okay, ito na. May ganun eh, hindi applicable para sa lahat yung. Though I know ina-advise ng maraming tao yan na, huwag kayong matutulog ng may issue. Sinubukan naman namin. Eh, puyat kami. Wala Puyat rin. na puyat kami. Hindi talaga kami natutulog. Hindi talaga kami nagkakaintindihan. Kasi pareho na mainit ang ulo namin. Pero Pareho tabi na naman kayo kami matulog pag may ano. Tabi, magkatalikod lang. Pero Judah, how about yung kasi fidelity, parang yun yung lagi issue. Kayo ba, ano bang mabibigay mo na parang practical tips lang how to stay loyal or faithful to your partner? Iniisip ko kasi kung paano ako magsasagot ng hindi ako makukot. Ano ba naman ang mga netizens? Yes. Isang word lang ang sabihin mo, may quote ka na kagad. I guess, yung loyalty comes with trust. Again, iba-iba ang tao. Sala sa init, sala sa lamig. Pagka masyado ka nagbigay ng tiwala, pwedeng kumampante. Pag masyado mo namang sinakal, kakalas. So, I guess, depende yan sa couple kung paano nyo babalansehin yung trust and faithfulness and loyalty nang hindi nyo nasasakal ang isa't isa. And proper communication. Siguro, pwedeng tanungin si girl or si boy, dapat ba meron tayong date night every week? I really don't know. Do you? Kayo? Before may mga ganyan kami, pero ngayon kasi mas nag-enjoy kami ng nasa bahay. Oo, kasi yung mga anak namin masyado kasing masarap kasama. Nagigilty kami pag hindi namin sila kasama kasi hindi talaga sila buwisit eh. Alam mo yun, yung masarap silang kasama. Napaka-wide na ng palette nila sa pagkain. Ang sarap nilang kausap. Mas matindi silang kumain sa amin. Kumbaga, ay, grabe itong mga batang to. Kahit traveling, anywhere, hindi sila sakit ng ulo. So at that point, parang nagigilty din kami na kaysa lumabas tayo, dito na lang tayo sa bahay, dala na tayo ng movie or something. Ang dami lang talagang tukso ngayon. So I guess, as a couple, pwede niyong pag-usapan or ay, hindi ko talaga alam dito. Hindi ko alam kasi iba-iba. Tapos nasasawsawan pa ng marami pang issues sa paligid nila. So if you trust each other, you have to allow each other to grow individually. Diba? Kung halimbawang may moment na nagkakaroon kayo ng attraction sa ibang tao, umpisa pa lang siguro pag-usapan nyo na. Or maging aware, maging open kayo, ay may girl na nag-message sa akin. Pero huwag mong i-judge yung jowa mo na sinabi sa'yo na may girl na nag-message. Nagiging open lang siya sa'yo. Ganon din si Ikaw ba girl. nakaka-feel ka ng mga red flag pag may mga ganon? Warnings. Oo. Dati? Obviously, hindi. But to you, Judah, it's non-negotiable yun. Yung halimbawa, sa cheating, ganyan, or any signs of... Cheating is cheating kasi. But there are so many levels when it comes to cheating. And there are so many levels of love in this world. You can cheat all you want, and I can tell you, oras na mag-cheat ka, ayoko Last na lang ako, ha? But it really depends on the situation. Hindi mo talaga siya pwedeng masabi na, hindi mo siya pwedeng i-advise sa kaibigan mo na, pag ginago ka, iwanan mo. Paano kung iba yung sitwasyon nila? What if they wanted to work on it? What if talaga nagkamali lang? Either girl or guy. What if they still want to fix it? I think each relationship needs to have a second chance. If pareho nilang gustong magkaroon ng second chance. Pero kung hindi naman, then you also have to respect yung desisyon nung taong naloko. Kumbaga, nasaktan mo siya. You have to respect that decision. Pero kung mas may love pang natitira and willing siyang ayusin yon, then you have to do your part na makabawi ka na. Yung curious lang, ilang years na kayo ni Ryan na married? 15. 15 na 20 pala. together. Yan. So sa 15 na lang na married kayo,
Ako yun lang, was there a time na medyo may ibang ume-enter or naka-enter? And paano nyo to? Ano naman yung naka-enter? Oh, yun na. O kanya paano nyo to May winord? umenter. Paano nyo to winord? Bongga naman pala yung Enter agad? umenter. Wala naman. May Wala ID? naman. Wala naman. Sa loob ng 15 Ano years. ba yun? Kung sakaling meron man, mas matindi lang siguro yung love talaga namin. Hindi ba? Kung magkakaroon man ng ganyan, it's so hard to say. But ako nga nandun ako sa hindi ko kasi nababasa eh. Hindi mo naman alam kung kailan mangyayari. So kahit mag-asawa na kayo, wala ka pa rin ganon? na ano? Na parang red flag? Never mo naramdaman. Wala. Talaga? Wala. Wala nga, talaga? O baka naman wala naman. Wala naman talaga. Kaya wala. Wala nga, Rose. Wala. Ano eh, May alam ng Rose. yung trust ko kasi kay Ryan, mas mahigit pa sa trust ko sa sarili ko eh. Oo eh, if at some point, dumating kami sa ganung pagkakataon, mas sigurado akong pag-uusapan namin ng matino. Kasi, again, marami rin naman din talagang mga babae out there na adventurous eh. Yun ang trip nila. 'Di ba? Maraming ganyan. And, alam naman sabihin ko, walang basagan ng trip. Eh, teka muna, asawa ko yan. Binabasag mo yung trip kung magkaroon ng maayos na buhay at puso, hindi ba? But, again, kung dumating yan, hindi ko masagot sa ngayon kasi hindi ko alam kung anong magiging pag-iisip ko kapag nangyari sa akin yan. Papatay ka. Hindi naman. Grabe. Masaya Pataho ka, na. Ernest? Pataho. Sa patayan. Pataho. Actually, Nagdala ko na siya ng painting. so parang medyo may resemblance din pala sa iyo yung character mo sa Espantao pag Ay, napakasakit. nakipagrelasyon ka. Pasok. Na, Kapag na-in-love ka, di ba? You trust. Oh, kasi ganun ang love eh. You trust. You trust at susugal ka. At pag sumugal ka at nagpakasal ka, may sinumpaan kayong till death do us part in sickness and in health. Sagrado sa akin yun. Tatrabahuhin natin to. Up until dumating tayo sa point na basta maging honest ka lang kung hindi ka na masaya. Kung hindi mo na ako mahal. Kasi ayoko, gano'n naman One din si last Rai lang. sa akin. Actually, siya yung, we were, ano pa to, mga first years ng Marriage. ng marriage Pwede namin. magtanong mamaya. Ang ano niya is, ang ano niya is, Bob, pag hindi ka na masaya, you have to tell me. Sabi ko, hindi naman mangyayari. But for a guy, for my husband to say that, naramdaman ko na he just wants me to be happy. May ganon, yung kasi gusto ko maging masaya ka. So, ganon din ako sa kanya. If at some point, wag naman, kumatok na ako kagad. Dumating siya sa point na hindi siya masaya or alam mo yun. Masakit, pero ibibigay ko. Kasi ganon ang pagmamahal. Last na ako, anong reaction ni Ryan after watching Espantaho? Balik tayo doon. Kasi nandun siya nung premiere. Ano siya? Nahusayan siya sa ensemble. Saan? Sa ensemble. Okay. Na ano siya? Okay. Magaling naman Hindi talaga. niya na expect na ang tatakbuhin nung feelings niya sa pangkabuuan ng premiere night. Magkakaroon siya ng affection dun sa tatlong nanay. Na, ay may ganito, ay nag-care na ako sa kanila. Ay, ang galing nung pag-distrong ka ng character ni Tita Chanda. Kumbaga, more on the horror part, na-endear siya dun sa emotional roller coaster ride. Actually, iba-ibang karakter nga ng tatlong nanay. Oo, diba? Pero they all love their children. Kwento na natin, Rose. Kamusta nakita-kita kayo kahapon ni Ate B, kay si Lorna nandun? Oo, may Nagkwentuhan picture kayo, di ba? Oo, wala, nag-hug-hug lang kami. Tapos nag-good luckan kami sa isa't isa. Si Ate V, nung niyakap naman niya ako, sabi niya, good luck on Espantaho, Juday. Tapos sabi ko, Ate V, di pali, ako na po, I hope magkatrabaho tayo soon. Sabi ko, no,
bigat. I totally understand. Ganun talaga. Kasi trabaho ito. And naiintindihan ko kasi nandun naman din ako sa proseso. Nawala ako sa kalidad ni Ate V. Naiintindihan ko yung latag niya when it comes to accepting projects and movies. And get ko talaga. Gets ko yung fact na may similarities sa mga iba niyang ginawa and all. And this material just so happens na ito yung hinahanap niya, yung mas challenging. And I agree. Ito yung bali talaga from her past movies. At nire-respeto ko siya sa part na yun. Ano ka, chikahan sila ni Lorna, ganyan. Hindi ko narinig kasi ang ingay. Okay. Dami nangyayari. Pero ang tagal na kayo nag-usap nung tinanggihan niyo yung project. Yes, Nag-usap kayo in matagal. fairness, tinawagan ako. Nag-message siya sa akin, si Ate V, and then she called me up. Mga 2 oras ata kami magkausap sa phone. She was very apologetic. Hindi niya, sabi ko nga, ate, hindi niya po kailangan mag-explain. Hindi po talaga, naiintindihan ko naman. But, syempre, nilatag ko rin na ito po yung story, ganyan. But then again, at the end of the day, nandun naman ako sa, at least she considered it. She really wanted to do it, but I understand na nung ipinila kasi naman yung Espantajo, sa pagkakaalala at pagkakaintindi ko, may isa pa rin nauna eh. So, may ganun talaga. Kumbaga may nag-uunahan. Nasa artista na lang yun kung ano yung mas mapupusuan niya. And bilang co-actor and bilang co-producer, part of the job is to understand and to respect. Kasi that's what you have to do naman talaga. Bilang tao at bilang kasama sa trabaho, respetuhan tayo ng desisyon. Walang no hard feelings. Tama na ba? Tama. Yeah. Dalawang isip na ako. Si Dennis ba, siya nagpa-picture sa inyong dalawa ni Gladys? Kasi may post siya eh. Oo, siya. Maya Clara Ibarra. Siya. Ang witty-witty nung tao. Pero mukhang hindi siya witty. Unfair. So, sabi niya, so Juday, sabi niya talaga, pa-picture sa inyong dalawa. At Oo. Sabi niya, Mara Clara at Ibarra, pa-picture ako. Actually, hindi ko maalala kung siya o yung handler niya. But sila yung nag-approach sa amin. Kasi magkasama kami ni Gladys, nagkasalubong kami ni Chick So, nag-get mo naman agad. Na Nag-gets ko naman. Sabi ko, tapos dahil nga dami nangyayari kahapon. Tapos napaka-witty pa rin itong tao. Tatahi-tahimik, pero... Sana kayo ni True. Dennis, no? Nagsama lang sila. Ay, step Hindi, I know. Actor-actress, I mean, manalo ngayon. Ganon. Gusto niyo naman kumain? Kain muna tayo. Kaya ba kayo Ako ang tatanong. Andali. Mars. Okay. Mars. Bakit panata yung 25 sa inyo? Panata? Yung pamamakas. Ay, hindi. Kasi, nung dalaga pa ako, I would always go to Mother Mary of Manawag. Sa Manawag. Palagi ako nagpupunta dyan, nagdadasal ako kahit mag-isa lang ako. And then may time na nakita ko ni Father Sunny. Alam ni Mars yan, may mga moments na susugod na lang ako ng Manawag pag burnt out na ako, pag sagad na ako sa trabaho, pag ayoko na ng kausap, gusto ko lang magdasal. Pupunta ako ng Manawag, either madaling araw o alas 6 ng gabi. Basta may butas yung araw ko. Bakit yung sa Vegas? Nandun pa. Iba yung Nandun tanong pa ni rin. Nandun pa rin. Iniisip pa namin kung ano yung pwede naming magawa for the house. Kung ibibenta ba siya or ano. Pero nandun pa rin siya. Na nakatenga pag wala ka. Yung mga kaibigan, si Mami, pag nagpupunta ng Amerika, pinapag-stay namin doon, mga ibang friends, para matirahan. May ano naman talaga siya. Kumbaga, naka-invest naman talaga siya. Part siya ng plano as investment. Yung Christmas plan. Kain muna tayo. Gusto ko matulog ng haba. Yun nga yung kay Dennis. Last alat. Tapos mamaya pwede. Excited ako magluto. Excited Okay, ako Dennis. mamili ng noche. Excited ako mag-prepare. Excited ako magluto. ano daw, tanong pa daw si Alan. Hindi, gusto ko yung idea na kayo ni Dennis yung manalo. Ha? This film fest. Sino may gusto? Kami. Sana matupad ang gusto niyo. I-manifest na. I-manifest na lang. Alam ka naman sunod. We'll see. Let's pray. Nagka-work na kay ni Pero, Dennis. pero aware ka naman na minsan sa MMFF may mga surprises Oo naman. during awards night. Hindi lang sa MMFF, sa lahat.
Diba? Maraming surprises. Kaya hindi ka pwedeng umangkla na dahil mahusay yung trabaho mo. Again, maraming mahuhusay. Maraming hindi mo alam kung sino yung aangat. Maraming something. So, kaya kung mapunta man sa amin ang award or kung may mapunta man sa amin, ay napakabonggang bonus talaga nun. Pero mas nakaangkla ako dun sa sorpresa. Marcia, una mo ba is kasal-kasali? First Best Actress sa tama ba? Sa MMFF? Kasal-kasali. Yun ang una? Tama. Kasal-kasali-kasalo. Si Ryan. Yun nga ba? Yan ba yung unang MMFF na? Best Actress Best mo. Actress. Oo, tapos Kasal. Mindanao. Na? O third ito. Guys, let's eat first. Pwede ba magtanong Basta kayo mamaya? nagsabi.